Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Okay. Mukhang mali ako ng Mukhang mali ako ng tama. Tanong ko lang po, no? Salita naman kayo ng salita, Senator Amy. Kayo ay kapatid ng Pangulo. Parang ang pakiramdam namin kung kayo pong kapatid ng Pangulo at Senador ng Pilipinas, walang magawa. Laban, parang anong kaya namin gawin, mga pangkaraniwang Pilipino? Hopeless. Okay, ito pang dagdag naman nito ni Dingoy Estrada. It is unethical. Tignan nyo It is unethical and illegal to solicit signatures of constituents to petition for charter change. Moves in exchange for 100 in the guise of supposed people's initiative. This practice clearly violates our laws and undermines the democratic process. Unethical and illegal. Ano pong gagawin natin, Senator Jinggoy? Unethical at illegal. Ano pong gagawin natin? Bilang senador. Kayo na po nagsabi, unethical at illegal. Senador po kayo. Sasabihin nyo lang po, unethical at illegal? Tignan nyo po, sana magkaroon po si Acorda. Nilagay lang yung picture niya, tsaka sinabi na siya ay makanas. Wala po ba tayong magagawa, kayong mga senador? Hanggang salita lang po ba? Real talk po. Sang-ayon po ako sa sinasabi nyo, senador kayo, maalam kayo sa batas eh. Pag sinabi nyo unethical at illegal, kahit po ba investigasyon, hindi nyo po kaya? Ganun po ba ka-powerful? Napaka-powerful po ba? Real talk naman po. Gusto po namin marinig sa inyo na hindi namin kaya yung Congress para hindi na kami umasa kasi hindi ko po alam ano po meron yung Congress. Ayan sinabi nyo, it is unethical and illegal. Pag ang pangkaraniwan tao po, unethical at illegal, may kaso po kagad. Bakit po wala pong immunity? Wala po silang immunity sa kaso. Hindi po pwedeng hanggang salita lang din tayo eh. Senador kayo na Republika ng Pilipinas. Sinabi nyo unethical and illegal. Anong gagawin nyo? Kami po walang magawa. Wala kaming power eh. Kayo may power kayo. Alam nyo, nakita nyo, unethical. Sabi pa ni Senator Amy, our Constitution is not for sale. Binibenta ang Constitution. Hindi po pwedeng baliwalain yung sinabi ng kapwa nila congressman na si Edsel Lagman. At ito pa po, sa totoo lang po, bakit po sila nagre-resort sa People's Initiative? Para tablahin yung Senado. In-announce na po yan ng mga congressman Pag-aaralan namin kung papaano hindi na namin makakasama sa pagpapalit ng konstitusyon. Hindi naman ganito yung pagkakasabi. Etchepuera kayo, Senado. Hindi ko kayo tina-challenge na para kayong wala kayong mga butot laman. Pero yun ang direktang sinasabi sa inyo. Didirekta kami sa People's Initiative para ma-etchepuera kayo. Sa tsa-tsa. Gusto namin mag-tsa-tsa pero ayaw namin makialam pa kayo.
People's Initiative. Okay, kakasama ng loob, no? Hindi po dahil nakakasama ng loob sa ginagawa ng mga congressman. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng galit ng mga Duterte, address sa mga ginawa ng mga congressman. Pero ang nakakasama ng loob, mariringgan mo yung mga senador na ito ay unethical at illegal. Wala kayong gagawin? Hindi po ba pag ang may kapangyarihan, halimbawa po yung pulis, halimbawa lang po halimbawa po yung pulis, nakita niya, kitang-kita ng kanyang mata na hinablot yung bag ng kawawang pasahero. Ni hindi ba man lang niya sisipulan yung snatcher? Kitang-kita niya po. Ganyan po yung gusto niyo sabihin. Ito ay ginagawa nila, illegal at unethical, pero wala kaming gagawin. Napakasama po ng optics. Kayo po ang tinatanggalan nila ng kapangyarihan sa tiyatya, kasama dapat kayo. Sino-shortcut nila eh. Sino ba si Lolong? Okay, punta na po tayo rito. Ito po nakakatuwa, no? Lahat po ng survey talaga, no? Ito nga, kayong mga, bumabaha ng mga paninira kay BP Sara. Alam nyo, lalo na kayo mga tambalos-los vloggers, no? Ang inadapt ninyo, alam nyo, yung ginagawa nyo kay Sara, inadapt lang ninyo yung ginagawa ng mga Dilawan. Proven na po yan, yung ginagawa ng Dilawan na paninira ay hindi po nakaapekto, bagkus nakapagpabango pa sa mga Duterte, nakapagpabango pa mismo kay Marcos, kay Pangulong Marcos. Alam niyo yung ginagawa nyo? Naawa nga ako sa kung sino man po yung mga nag-empleyo dito sa Twitter. Yan sila Teyatan, eto si Justin Manila. Napakatataliw Ang gagaling ng mga argumento. Ganyan din po yung mga argumento nila Jober Laurio, nila JC Punong Bayan. Matatalino po. Pero argumentong Dilawan po Ano po yung argumentong Dilawan? Siraan ng walang humpay yung mga tao na balakid sa kanilang tawag doon, ambisyon, no? Siraan. Si Sara Duterte. 'Di ba kayo natututo sa history? 'Di ba? 'Di ba may kasabihan, failure to to learn from history is bound to repeat the mistakes. Yan po. Yan po mga mistakes na yan. Yan po yung malaking pagkakamali ng mga Dilawan. Dekada na po. Dekada nilang siniraan yung mga Marcos. Bakit nakabalik sa Malacanang? Kung ilang taon nakaupo si Pangulong Duterte, 6 na taon nakaupo si Pangulong Duterte, 6 na taon na siniraan. Wala po nakita. Mas lalong nagiging popular si Sara Duterte. Hindi kayo natututo? Ang natutunan ninyong gayahin, lahat ng mga vlogger ni BBM, natutunan yung gayahin yung estilo ng mga Dilawan. Paninira. Kita nyo kami, mga vlogger ng Duterte, pagtatanggol. Di ba? Kinakailangan ipagtanggol yung mga Duterte. Lahat ng paninira nyo, sinasagot namin. Pero yung paninira ninyo, walang epekto yan. Lalong bumabango si Sara Duterte. Kita nyo po, ang paninira ninyo kay Sara Duterte, nakakabigla kasi first time na siniraan si Sara Duterte ng todo Pero ang pau po, walang laman. Gusto nyong palabasin na mayroong issue yung confidential fund. No? Dahil ginastos ng 11 days. Yun po ang pinakabanban. Yun po ang pinakamahinang argumento. Merong anomalya kasi 11 days lang ginastos Yung 125. Ulit-ulitin lang. Titiin muna sa mga tao na paulit-ulit lang kayo na confidential fund, wala naman laman. Na hindi nyo naakusahan na ninakaw ni Sara Duterte. Na hindi nyo naakusahan na kung ano nangyari. Ngayon po, lumabas po yung COA report. Walang anomalya. Hindi nyo na mabawi.
Ayaw, nililihim na lang. Huwag na lang nating ibalita na walang nakita yung COA na anomalya. May social media eh. Lahat po ng vlogger na nakikinig sa akin ngayon, ipamalitaan nyo. Walang nakitang COA anomalya sa confidential fund ni Sara Duterte. Yung paninira ninyo, ang resulta, ang dami siguro, no? Yan, Thea Tan, tsaka yung Justin Manila. Ang huhusay po na argumento nila eh. Kaya lang, wala po eh. Tama, walang sustansya. Panay mga pampangbigla. Pag-usap. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.